Mapagpalang araw mga kahabi. So, ang topic natin ngayon ay yung pag-upgrade natin ng cages para sa ating Indian ringneck. Yung bakante natin na chicken coop na kulungan ay gagawin po natin na aviary na. So, ito ay ating i-renovate. Hope magustuhan yung video na to. At kung bagong viewers ka sa channel nito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so ito po ang ating project na yan, natin. Ang chicken coop ay gagawin po nating Indian ringneck aviary. Okay po, let's go! So mga kahabi, so nakikita nyo naman ang aking mga Indian ringneck ay nasa temporary na location pa lang. Nandito po ito sa ating balcony. So ang dami nilang kalat. So wala pa silang permanenteng kulungan na paglalagyan. So naka-temporary cages pa sila. So meron tayo dito na 2, 4, 10 na piraso na Indian ringneck na wala pang temporary. Kasi yung isa nating colonic cages ay hindi sila pwedeng isama doon at nabubuli. So sa ngayon meron tayong bakante na chicken coop kasi meron akong heritage chicken na inaalagaan dati. So ito yung kanilang kulungan. Kung mapapansin nyo mga kabayan, ito ay mga kahabi. Ito ay kulungan para sa ating heritage chicken. So wala na yung ating heritage chicken dahil nabenta na yung iba. Yung iba ay meron pa naman natitira dyan na mangilan-ngilan ng mga heritage chicken. So po-focus tayo sa ating bagong kapag lilibangan. So ito po yung aking mga heritage chicken, mga dominant chicken to. Meron din akong Rhode Island Red. So ito yung unang chicken coop natin dati na nabakante na. So ito ang ating project at i-renovate natin ito. So aalisin natin itong mga nest box na to para sa mga chicken at lilinisin natin. At ililipat na rin natin yung ating main door. So pag-iisahin na lang natin. Tapos itong partition na to ay aalisin na rin natin. So magiging isang aviary na lang ito. Tapos dito natin ilalagay yung ating mga bagong Indian ringneck. So ito, lalagyan din natin ng mga steel matting sa mga both gilid. Tapos dito sa harapan, steel matting na to pero dodoblehin natin para safe ang ating mga ibon kung makawala. Ito yung ating mga dominant chicken na ating inalagaan noon at nabenta na natin yung iba. So nagtira din ako ng mga 5 na piraso ba yan? Isang cock at 4 na hen. So para meron din tayong mapoproduce na itlog. So ito yung location natin. So backyard ang ating gagawin. Backyard breeding muna tayo. So meron tayong puno dito ng guyabano at ito yung magsisilbi na shade nila para hindi masyado mainit. So nilagyan ko nga na ito ng trapal kasi pag malakas ang ulan nababasa yung ating mga manok. So ayan po sila nakakagala. Meron silang opening dyan at pag gusto nilang mangitlog papasok doon sa nest box. So ngayon aalisin na natin na to ang mga nest box. So pina-estimate ko na ito. So sinasukatan ng ating kabayan. Shoutout sa iyo Bebot sa paggawa at gagawa sa ating aviary. So sinusukatan ng ating kabayan na kung ilang tiles ang kakailanganin at ipapa-tiles na natin ito. So papa-estimate na natin. Tapos yung siding nito na hollow blocks, 2 patong ay atin na rin papalitadahan para malinis siya tingnan. Tapos yung gilid sa wall ay papapinturahan na rin natin ng puti para malinis at maaliwalas tingnan. Kasi ngayon mga kahabi ay malapit na ang breeding season. So makahabol sana tayo ngayong breeding season, ngayong September.
ay start na yan dahil magsisimula na ang taglamig. So hopefully makapag-breed na tayo muli at dito para hindi sila na-stress doon sa harapan at focus sila sa kanilang pag-breed. Okay po. So ayan, sinusukatan niya ang kung ilan ang mga kakailanganin na tiles. So papalagay natin dito na tiles ay 60 by 60. Tapos itong sa partition sa gitna ay papatanggal na rin natin yan para maluwag. Tapos isang pinto na rin ito, papasara na rin natin ito. Yan, ito yung opening ng ating chicken coop dati, pero ngayon ipapasara na natin. So itong mga nest box ng chicken ay ating na rin papaalisin. Okay po. Yan, kan. Hindi. No? Limber. So, iti. Pirang may tormanda nito sa kanya. Tulong metro. 3 metro. Tapos, ang gigibunta, kan aliun gade, kadi aliun gade, araliun gan. Tapos, kadi isasarado kan. Sarado. Alo blocks. Di manalo blocks. Isasarado na kadi. Tapos, kadi steel matting, gay dudubli tayo de. Parang di ka na, maging banga. Tapos, kadi palitadan ta. Tapos, kadi, uno baga kadi. Gubaan. Gagabaan. Amo na kani uno tayo de. Babawasan tagid gading mga unong kadi. No? Apali. Apa no? Hindi mo di pwede. Ka din. Oh, ita tiles. Tiles kadi. Oh. Alion ka. Ho kadi alion man. Amo kadi kan idudubli tayo de. Mga perang steel matting laban ta kadi. Ay kan palan alion kan. Ayun no, at tatala laban ta kan may steel matting kadi. Pati ito sa balyo. Kadi ko no, gigibon pintuan. 70 cm. Basta usto sa kulungan. Wala. Di man no. Hindi. Ari na kulungan. Di man siya. Di, hanggang yan. 70 centimetro. Ari man siya. Sa kulungan bagay ito oh. Bayong, dapat usto yan. So pupuntahan muna ni Kabayan at Kahabi Bebot yung cages natin na 2x2x4 para sure na makakasya siya sa gagawing pinto. Ito yun. Pwede? Okay. Gusto. So ayan na Kahabi, sinusukat yung lapad ng cage natin kasi yun ang gagawa ng pinto para maipasok natin sa loob ng aviary. So po, so hopefully maganda ang kalalabasan ng ating renovation ng ating. Yan po mga Kahabi, ang gagawin nating aviary. Ang sukat po nito ay 3 by 6 meter. So, papa-estimate natin at kung magkano aabutin sa labor at materials at gagawin natin itong aviary. Okay po, palalagyan na rin natin ng tiles. Okay po, at kung nagustuhan nyo mga Kahabi, ang video na to, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. And don't forget to click the notification bell para ma-update po tayo sa mga pag-upload natin sa Buhay Mag-ibon. Okay po, maraming salamat. Maganda ang buhay pag mayroong ibon sa ating bahay. Okay po, maraming salamat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.